Kumatok ang martilyo ng hukom sa madilim na mesa na gawa sa nara, at ang tunog ay umalingaw-ngaw sa aking mga buto na parang alingaw-ngaw ng lahat ng mga taon na tahimik akong namuhay. Narito ako, Lola Leonor Bautista, 67 taong gulang na. Nakaupo sa malamig na husgado na may kulubot kong mga kamay na mahigpit na hawak ang isang dilaw na sobre na 13 taon ko nang itinago. Matindi ang tibok ng aking puso na parang naririnig ito ng lahat. Sa harap ko ang anak kong si Victoria sa kanyang eleganteng terno, at ang abogadong may pulang necktie na nakaturo sa akin na parang kriminal ako. Nagniningas ang kanyang mga mata sa galit na hindi ko maintindihan, o marahil ay naiintindihan ko ng lubos. Sa tabi niya, sinusuri ni Ati Marco Santos ang mga papeles ng may kumpiyansa na para bang nasa kanila ang katotohanan. Mahal na hukom, sabi ni Victoria, nanginginig pero matatag ang boses. 13 taon nang hawak ng nanay ko ang mga anak ko nang walang pahintulot ko. Ito ay parental kidnapping. Hindi ko siya pinayagang kunin sila. Nakakapanakit ang kanyang mga salita na parang matatalim na punyal. Kidnapping. Ang salitang iyon ay tumusok sa aking dibdib at nanatili roon kung saan ko itinatago ang lahat ng sakit ko bilang ina. Lumingon ako at nakita ko ang 3 apo ko. Si Arturo, 20, si Emilia, 18, at si Andrea, 16 na nakaupo sa ikatlong hanay. Maputla ang kanilang mga mukha, gulong-gulo, para bang nanonood sila ng pelikulang hindi nila maintindihan. Si Hukom Teodoro Mendoza, isang lalaking may kulay-abo ng buhok at pagod na mga mata, ay tinitingnan ako sa ibabaw ng kanyang salamin. GNG. Bautista, ano ang masasabi ninyo sa mga paratang na ito? Pinisil ng mga daliri ko ang sobre. Sa loob nito ay ang mga patunay ng katotohanang 13 taon ko nang itinago. Pinoprotektahan na parang kayamanan o sugat na hindi gumagaling. Mahal na hukom, sabi ko, ang boses ko. Hindi ko kinidnap ang sinuman. Pinalaki ko lang ang mga anak ng anak kong iniwan sa pintuan ko. Kasinsinan yan, sigaw ni Victoria, tumayo. Hindi ko sila iniwan. May sakit ako noon sa pag-iisip. Kailangan ko lang ng pansamantalang tulong. Pinakalmahan siya ng abogado sa pamamagitan ng kilos ng kamay. Mahal na hukom, ang aking kliyente ay naospital dahil sa matinding postpartum depression. Kailangan niya ng agarang gamot. Sinamantala ni GNG, Bautista ang kahinaang iyon para panatilihin ang mga bata at ilayo sila sa kanilang tunay na ina. Nararamdaman ko ang bulungan sa husgado. May mga tumatango sa madla na para bang napagdesisyunan na nila kung sino ang biktima sa kwentong ito. Pero alam ko ang katotohanan. Araw-araw ko itong nabuhay sa loob ng 13 taon. Mga maagang umaga, lagnat, takdang aralin, at mga yakap kapag umiyak sila at hinahanap ang nanay nila. GNG, Bautista, sabi ng hukom sa mas malambot na tono. Naiintindihan ko na mahirap ang mag-alaga ng mga apo. Pero kung hinintay ng tunay na ina ang kustodiya. Sa ganang akin po, mahal na hukom, putol ko, mas matatag kaysa inaasahan ko ang boses ko. May mga bagay na kailangang malaman ng husgadong ito bago magdesisyon. Itinaas ko ang dilaw na sobre at itinuon ito sa itaas. Simpleng kilos lang pero nakita ko ang mga mata ni Victoria na lumaki sa takot. Narito ang mga dokumentong lubusan ng magpapabago ng usapang ito. Yumuko ang hukom. Anong kleseng dokumento? Patunay kung ano talaga ang nangyari, 13 taon na ang nakaraan. Patunay kung bakit narito ang anak ko ngayon. At hindi dahil sa pag-ibig ng ina. Bahagyang nanginginig ang boses ko, hindi sa takot, kundi sa damdaming hindi ko maipangalan. Namutla si Victoria. Nay, wag po sana. Ano ang wag, anak? Sabihin ang totoo. Umubo si Ati Marco Santos. Mahal na hukom, sinusubukan ni GNG Bautista na ilihis ang atensyon sa pangunahing issue. Ang mga dokumento mula sa nakaraan ay hindi nagbabago sa katotohanang may legal na karapatan ang aking kliyente sa mga anak niya. Sa kabaligtaran, sabi ko habang diretso ang tingin sa mga mata ng anak ko. Ang mga dokumentong ito ang nagpapaliwanag kung bakit tayo narito ngayon. Ipinapaliwanag nito kung bakit pagkatapos ng 13 taong katahimikan, walang ni isang piso para sa gastusin ng mga bata. Kahit Pasko ay hindi tumawag, biglang lumitaw ang anak ko na may abogado. Mabigat ang katahimikan sa silid. Parang hangin bago ang bagyo. Naririnig ko ang malakas na tibok ng puso ko. Ang kaluskos ng mga papel na kinakabahang inaayos ng abogado. Ang hingal ng mga apo ko sa likod ko. Tinitingnan ako ng hukom ng mataman. GNG Bautista, iminumungkahi ba ninyo na may nakatagong motibo sa kasong ito? Hindi po ako nagmumungkahi, mahal na hukom. Sinusabi ko po na mayroon. Nagdagpo ang mga mata namin ni Victoria
At nakita ko sa kanya ang parehong ekspresyon noong bata pa siya kapag nahuli ko siyang may ginawang kalokohan. At lahat ito ay nakadokumento rito. Nay, bulong ni Victoria. Isipin mo po ang ginagawa ninyo. 13 taon akong nag-isip, sagot ko. 13 taon ng mga gabing hindi ako nakatulog kapag may lagnat si Arturo. 13 taon ng mga pulong sa paalan kung saan ako lang ang miyembro ng pamilya. 13 taon na naghihintay ng tawag mo na hindi dumating. Mahinang kinalabit ni Hukom Mendoza ang kanyang martilyo. GNG. Bautista, handa ba kayong ipresenta ang mga dokumentong ito bilang ebidensya sa kasong ito? Tiningnan ko ang sobre sa aking mga kamay. Sa loob ay ang mga liham na isinulat sa akin ni Victoria, mga larawan na itinago ko, mga resibo na isinilid ko, at isang bagay pa. Isang bagay na hindi pa alam ng mga apo ko na hawak ko. Po, mahal na Hukom. Handa na ako. Tumango ang Hukom at tumingin sa kanyang kalendaryo. Sige po, GNG, Bautista. Pero bago tingnan ang mga dokumentong ito, nais ko munang marinig ang buong salaysay ninyo ng mga pangyayari. Ikwento ninyo kung ano ang nangyari 13 taon na ang nakaraan. Isinara ko ang mga mata ko saglit at ibinalik ang sarili ko sa araw na iyon na nagbago ng buhay ko magpakailanman. Umuulan noong Martes ng Oktubre. Nasa maliit kong kusina ako. Naghahanda ng saan ng luya para pakalmado ang nerbiyos pagkatapos ng check-up sa doktor kung saan lumala ang aking rayuma. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Malapit na noon magtanghalian. Sinisimulan ko. Nararamdaman kong lumalambot ang boses ko sa alaala. Dumating si Victoria sa pintuan ko kasama ang 3 bata. 7 taong gulang si Arturo, 5 si Emilia, at 3 taong gulang pa lang si Andrea. Marumi sila, gusgusin ang damit, at umiyak ang mga maliit sa gutom. Tumingin ako sa mga apo ko. Ngumiti si Arturo sa akin ng malungkot. Para bang may naalala siyang piraso ng araw na iyon. Naningkit ang mga mata ni Emilia at si Andrea. Ang aking maliit na Andrea ay yumakap sa sarili niya gaya noong takot siyang bata pa. Pumasok ang anak ko sa bahay na parang bagyo. Dala niya ang plastik na supot na may ilang damit ng mga bata. Gusot-gusot, walang malinis. Sabi niya sa akin, Nay, kailangan ko pong ipaalaga sila sa inyo sandali. Ilang linggo lang hanggang maayos ko ang mga problema ko. Bumaba ang tingin ni Victoria. May bumulong sa kanya ang abogado niya. Pero hindi siya sumagot. Alam ko na malinaw din sa kanya ang araw na yon gaya sa akin. Tinanong ko siya kung anong problema, kung kailangan ba niya ng pera, kung may nangyari ba sa tatay ng mga bata. Pero paulit-ulit lang niyang sinabi na babalik siya agad. Hinalikan niya sila ng mabilisan at umalis. Tumakbo ang mga bata sa bintana, sumisigaw ng nay, nay. Pero nakasakay na siya sa taxi at nawala na. Walang katahimikan sa silid. Nararamdaman ko ang paghina ng hininga ng mga tao na parang may pinipigil. Noong gabing iyon, tinanong ako ni Arturo kung kailan babalik ang nanay niya. Sabi ko sa kanya, agad. Umiyak si Andrea dahil gusto niya ang teddy bear niyang naiwan sa bahay ni Victoria. Si Emilia, ang aking matamis na Emilia, ay tumulong sa akin magluto ng hapunan gamit ang maliit niyang mga kamay. Para bang naiintindihan niyang responsibilidad ko nang panatilihin kaming buo. Bahagyang nanginig ang boses ko at uminom ako ng tubig mula sa basong inabutan sa akin ng court officer. Lumipas ang mga araw, lumipas ang mga linggo. Hindi ko alam kung saan nakatira si Victoria dahil lumipat siya. Wala akong numero para tawagan siya. Araw-araw tinatanong ako ng mga bata tungkol sa kanya. Nagsimulang umihi sa kama si Arturo sa gabi. Tumigil sa pagsasalita si Emilia ng halos 1 buwan, at si Andrea ay nagkaroon ng ubo na ayaw mawala. Tinitingnan ko si Victoria na hindi mapakali sa kanyang upuan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, habang kinakalikot ang singsing sa kanyang daliri. Nagba siya kung ipa-enroll sila sa paralang malapit sa amin. Kailangan ko ang kanilang mga dokumento, birth certificate. Pumunta ako sa dating address ni Victoria, at sinabi ng mga kapitbahay na umalis siya nang hindi nagbabayad ng 3 buwang upa. May binigay sa akin ang landlady na kahon ng mga gamit na iniwan ng anak ko, kasama ang ilang papeles ng mga bata. Kumuha ng tala si Hukom Mendoza. Sinubukan ba ninyong ireklamo ang sitwasyon sa mga otoridad? Mahal na Hukom, akala ko po pansamantala lang. May mga problema na si Victoria noon, pero hindi pa niya lubusang iniiwan ang mga anak niya. Akala ko babalik siya. At ano naman ang sasabihin ko? Na iniwan ng anak ko ang mga anak niya sa akin at hindi na babalik. Noon ay walang krimen. Isang ina lang na iniwan ang mga anak niya sa lola nila. Huminto ako at diretso ang tingin kay Victoria. Pero lumipas ang mga buwan, lumipas ang mga taon. 8 taong gulang na si Arturo
at tinanong niya kung maaari niyang anyayahan ang nanay niya sa birthday niya. Sabi ko sa kanya susubukan nating hanapin siya. Nagsimula si Emilia sa grade 1. At nang tinanong ng guro kung sino ang magulang niya, itinuro niya ako at sinabing, ito po ang nanay ko, si Lola Leonor. Halos tumulo ang luha ko, pero pinigilan ko. Hindi pa panahon ng pag-iyak, panahon ng pag-alala. Dumami ang gastusin. Halos hindi sapat ang pensyon ko sa akin lang. At biglang kailangan kong buhayin, damitan, at pag-aralin ang 3 bata. Ipinagbili ko ang ilang alahas na ipinag-iimpok ko. Kumuha ako ng trabaho bilang katulong tuwing Sabado at Linggo. Tumulong sa akin ang kapitbahay kong si GNG. Elma Reyes, na pinsan ng hukom, sa pagbabantay sa mga maliit kapag nagtatrabaho ako. Napatingin ang hukom nang marinig ang pangalang Reyes. May relasyon po ba sa akin? Kapatid ko po siya, mahal na hukom, sagot ko. At maaari siyang magpatotoo sa lahat ng pinagdaanan namin noong unang mga taon. Nagpalitan ng tingin si Victoria at ang abogado niya na may pag-aalala. Hindi nila inaasahan ito. Nang 5 taong gulang na si Andrea, nagkaroon kami ng krisis. Nagkasakit siya ng pulmonya at kailangan naming maospital. Hinintay ng doktor ang health card. Pahintulot ng magulang, mga dokumentong wala ako. Doon ako nagpasya na dumaan sa legal na proseso para makuha ang temporary guardianship ng mga bata. Lumakas ang boses ko. Kumuha ako ng abogado gamit ang natitira kong ipon. Nagastos ako ng 40,000 na wala ako, pero kailangan. Sinubukan ng abogado na hanapin si Victoria para maipaabot ang guardianship process. Naglagay kami ng notice sa diaryo ayon sa batas. Walang sumagot. Nakuha po ba ninyo ang legal guardianship? Tanong ng hukom. Opo, mahal na hukom. 10 taon na ang nakalilipas. Dito mismo sa husgadong ito, binigyan ako ng legal guardianship sa 3 apo ko. Hawak ko po lahat ng dokumento. Sa loob ng 3 taon, kinakailangan ng batas na patuloy naming hanapin ang tunay na ina. Hindi siya lumitaw, hindi tumawag, hindi nagpadala ng kahit 1 piso. Biglang tumayo si Victoria. May sakit po ako. May depression ako. Hindi ko po kaya silang alagaan noon. Maupo po kayo. Utos ng hukom ng mahigpit. Tiningnan niya ako. Magpatuloy po kayo, GNG, Bautista. Lumaki ang mga bata sa akin. Nakapagtapos si Arturo ng high school na may karangalan. Nanalo si Emilia sa mga patimpalak ng tula. Natutong tumugtog ng gitara si Andrea at nagkaroon ng banda sa paaralan. Dinala ko sila sa therapy kapag kailangan. Dinala ko sila sa doktor para sa bakuna at lahat ng school events. Ipinagdiwang ko ang bawat kaarawan, bawat tagumpay, bawat mahalagang sandali ng buhay nila. Tiningnan ko ang mga apo ko at nakita kong tumango si Arturo na may luha sa mga mata. Hindi ko kailanman niloko ang mga bata tungkol sa kanilang ina. Lagi kong sinabi na mahal niya sila, pero hindi niya kaya alagaan sila noon. Ipinakita ko sa kanila ang mga laawan nila noong sanggol pa sila. Itinago ko ang bawat drawing na ginawa nila para sa kanya. Umaasa na babalik siya. At hindi sila nagkaroon ng kontak sa kanya sa lahat ng mga taong iyon. Tanong ng hukom. Ni minsan po, mahal na hukom, hanggang 2 buwan na ang nakalipas nang bigla siyang dumating sa bahay ko na may abogado at custody demand. Yumuko ang hukom. 2 buwan. At ano ang nagbago pagkatapos ng 13 taong lubusang pagkawala? Mumiti ako ng bahagya dahil narito na ang bahaging ayaw malaman ni Victoria. Itinaas ko ang dilaw na sobre. Ang sagot po, mahal na hukom, ay nasa mga dokumentong ito. Inabot ni Hukom Teodoro Mendoza ang kanyang kamay sa akin. GNG, Bautista, lumapit po kayo at ipresenta ang mga dokumentong binanggit ninyo. Dahan-dahan akong tumayo, nararamdaman ang pagtutol ng aking mga tuhod sa rayuma. Pero mas malakas ang aking determinasyon kaysa sa anumang sakit sa katawan. Lumakad ako patungong stand na mahigpit na hawak ang dilaw na sobre sa aking dibdib. Naririnig ko ang kaba ng takong ni Victoria sa sahig na kahoy. Mahal na hukom, sabi ni Ati. Marco Santos, tumayo. Hinihiling ko po na suriin muna ng defense ang anumang dokumentong ipapresenta bago ito tanggapin bilang ebidensya. Siyempre, sagot ng hukom. GNG. Bautista, iabot po ninyo ang mga dokumento sa clerk para suriin ng magkabilang panig. Maingat kong binuksan ang sobre. Para bang baol ng kayamanan na 13 taon kong pinoprotektahan. Bahagyang nanginginig ang mga daliri ko. Hindi sa takot, kundi sa damdamin na sa wakas ay lumalabas na ang katotohanan. Sa loob ay mga larawan, sulat kamay na liham, resibo, at ilang nakatuping papel na siyang puso ng kwentong ito. Magsimula tayo rito, sabi ko.
Hinugot ko ang isang bungkos ng larawan na nakatali ng pulang laso. Mga larawan ko po ito noong araw na iniwan ni Victoria ang mga bata sa akin. Kinuha ng clerk ang mga larawan at ipinasa kay Hukom na isa-isa silang tiningnan. Unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon, lalong sumeryoso. Ilaawan po ninyo kung ano ang nakikita natin sa mga larawang ito. GNG, Bautista. Ang unang larawan ay si Arturo na marumi at punit-punit ang damit. Makikita ang butas sa sapatos niya. Ang pangalawa ay si Emilia. May tuyong pagkain sa mukha at gusot ang buhok. Ang pangatlo ay si Andrea, ang aking maliit na Andrea. Nasuot ang diaper na halatang hindi napalitan ng ilang oras. Tinakpan ni Victoria ang kanyang mukha ng mga kamay. May bumulong sa kanya ang abogado niya. Pero paulit-ulit siyang umiling. Mahal na Hukom, patuloy ko, kinunan ko po ang mga larawang ito dahil gusto kong idokumento ang kalagayan ng mga bata nang dumating sila sa akin. Hindi para gamitin laban sa kanya, kundi dahil sinabi sa akin ng kapitbahay kong nurse na mahalagang magtago ng record ng lahat. Ipinasa ng Hukom ang mga larawan sa abogado ni Victoria, na mabilis na tiningnan at ipinakita sa kliyente niya. Nakita ko ang anak kong ipinikit ng mahigpit ang mga mata, para bang gusto niyang burahin ang mga alaala. Ngayon, sabi ko, hinugot ko ang pangalawang grupo ng dokumento. Ito po ang mga liham na isinulat sa akin ni Victoria sa unang 6 na buwan pagkatapos iwan ang mga bata. Kinuha ng Hukom ang mga liham at agad napansin ang sulat kamay. Ito po ay sulat kamay ng anak ninyo. Opo, mahal na Hukom. Kilala ko po kahit saan ang sulat kamay niya. Tiningnan ko si Victoria. Sabihin mo sa Hukom kung ano ang nakasulat sa mga liham na iyon. Anak. Tahimik si Victoria, pero kinuha ng abogado niya ang mga liham at nagsimulang magbasa. Lubos na nagbago ang kanyang ekspresyon habang nagbabasa. Mahal na Hukom, sabi ko ng malinaw ang boses. Sa unang liham na may petsang 3 linggo pagkatapos niyang iwan ang mga bata, isinulat sa akin ni Victoria na nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Javier Cruz at lilipat siya sa ibang lungsod kasama ito. Hiningi niya sa akin na alagaan pa ang mga bata ng kaunti dahil ayaw ng bagong partner niya ng agarang responsibilidad sa pamilya. Napakabigat ng katahimikan sa silid na parang may tumutulo na karayom. Lahat ng mata ay nakatingin kay Victoria, na tahimik nang umiiyak. Sa pangalawang liham, patuloy ko, ipinaalam niya sa akin na nagdadalang tao siya sa anak ni Javier. At hindi siya makakabalik para sa mga bata dahil banta siyang iwan nito kung magdadala siya ng pasanin mula sa nakaraan. Buntis. Tanong ng Hukom ng may pagkagulat. Opo, mahal na Hukom. May isa pang anak ang anak ko kay Javier Cruz. Isang lalaki na ngayon ay 12 taong gulang at kasama nila. Isang batang napalaki niya dahil maginhawa sa kanyang bagong relasyon. Nagpalitan ng tingin si Arturo, Emilia, at Andrea mula sa kanilang upuan na may pagkagulat. Bago pa sa kanila ang balitang ito. Hindi ko sinabi sa kanila na may nakababatang kapatid sila dahil ayaw kong masaktan pa sila. Sa pangatlong liham, lumakas ang boses ko. Hiningi niya sa akin na pirmahan ang ilang papeles na kusang loob na isusuko ang anumang karapatan sa kanya para makapagsimula siya ng bagong buhay ng walang legal na komplikasyon. Nag-alok siya sa akin ng 25,000 para sa mga nagastos ko sa mga anak niya hanggang noon. Namutla si Ate Marco Santos. Halatang hindi kasama sa kwento ng kanyang kliyente ang impormasyong ito. At pinirmahan to ba ninyo ang mga papel na iyon? Tanong ng Hukom. Hindi po, mahal na Hukom. Sumagot ako sa kanya na hindi ko gusto ang pera niya. Pero kung talagang gusto niyang mawala sa buhay namin, dapat lubusan niya itong gawin. Sinabi ko sa kanya na huwag na siyang makipag-ugnayan sa amin hanggang handa na siyang maging tunay na ina. Hinugot ko ang isa pang dokumento mula sa sobre. Ito po ang sagot niya sa liham ko. Ang huling komunikasyon namin sa loob ng 13 taon. Binasa ng Hukom ang dokumento at kitang-kita ang pagdigas ng kanyang ekspresyon. GNG, Bautista. Maari po ba ninyong basahin ng malakas kung ano ang nakasulat sa liham na ito? Kinuha ko ang papel na nanginginig ang mga kamay. Pero malinaw at matatag ang boses ko. Nay, ayos lang. Hindi na kita gigipitin pa. Alagaan mo ng mabuti ang mga bata dahil may sarili na akong pamilya. Kung may magtatanong man, sabihin mo na kailangan kong lumayo para sa trabaho. Ayaw ko nang masaktan pa sila. Sincerely, Victoria. Tumatulo ang luha sa mga pisngi ng mga apo ko. Tumayo si Arturo mula sa kanyang upuan na para bang lalapit sa akin. Pero pinigilan siya ni Emilia. Hinawakan ang braso niya. Mahal na Hukom, sabi ko, itinago ang liham. Sa loob ng 13 taon, iginalang ko ang desisyong iyon. Hindi ko hinanap ang anak ko.
Hindi ko sinubukang tawagan siya. Pinalaki ko ang kanyang mga anak ng may pag-ibig. Sa kakarampot na kakayahan ko. Umaasa na balang araw ay magiging mature siya at babalik sa tamang dahilan. At bakit ninyo po inaakala na bumalik siya ngayon? Tanong ng hukom. Ngumiti ako ng malungkot habang hinugot ko ang huling dokumento mula sa sobre. Dahil 3 buwan na ang nakalipas, mahal na hukom, namatay ang kapatid kong si Arturo Bautista, tiyo ni Victoria, na nakatira sa Davao at walang anak. Yumuko ang hukom ng may bagong interes. At ano po ang kaugnayan nito sa kaso? Ang kapatid ko po, mahal na hukom, ay nag-iwan ng malaking mana sa bawat isa sa kanyang mga pamangkin. 2.5 milyon bawat isa para kina Arturo, Emilia, at Andrea. Lalong lumakas ang higbi ni Victoria. At para nang isiping umatras na sa kaso ang abogado niya. Pero ang mana, patuloy ko na matatag ang boses, ay maaari lamang kunin ng mga bata kung sila ay nasa kustodiya ng direktang kamag-anak, meaning ang kanilang ina o lola, at ako, bilang kanilang kasalukuyang legal guardian, ay nagsimula na ng proseso para ma-access nila ang perang iyan kapag sila ay may sapat na gulang na. Tinitingnan ako ng hukom ng mataman. Iminumungkahi ba ninyo na bumalik lamang si GNG? Victoria Bautista, para makakuha ng akses sa mana ng kanyang mga anak. Hinugot ko ang huling papel mula sa sobre. Ito po ay kopya ng legal na dokumento na mahirap kunin. Mahal na hukom, ito ay pribadong ulat na ipinagawa ko tungkol sa mga aktibidad ng anak ko nitong mga nakaraang buwan. Ipinapakita nito na eksaktong 2.5 buwan na ang nakalipas. Kinuha niya ang serbisyo ni Ati Marco Santos at nagsimulang mag-imbestiga sa mana ng kapatid ko. Biglang tumayo ang abogado ni Victoria. Objection. Pribado at illegal po ang investigasyong iyan. Lubos na legal po. Sagot ko ng mahinahon. Kumuha ako ng lisensyadong private investigator pagkatapos biglang dumating ang anak ko sa bahay ko na may legal na banta. May buong karapatan akong protektahan ang mga apo ko. Kinalabit ng hukom ang kanyang martilyo. Order in the court. Tiningnan niya ako ng may halo ng respeto at curiosity. GNG, Bautista, may iba pa po bang laman ang sobre na kailangang malaman ng husgado? Tiningnan ko ang sobre, na ngayon ay mas magaan na. Pero alam kong may pinakamahalagang lihim pa rin ito. Opo, mahal na hukom, may iba pa po. Isang bagay na hindi pa alam ng mga apo ko. Inayos ni Hukom Teodoro Mendoza ang kanyang salamin, at tiningnan ako ng may intensidad na hindi pa niya ipinakita noon. GNG, Bautista, ano pa po ang laman ng sobre na sa tingin ninyo ay mahalaga sa kasong ito? Hinanap ng mga daliri ko ang huling dokumento na nakatago sa ilalim ng dilaw na sobre. Ito ay isang papel na paulit-ulit kong tinitiklop at binubuksan kaya permanent na ang mga guhit. Gayunpaman, bago ko ito ipakita, may isang bagay akong kailangang gawin. Mahal na hukom, bago ko ipakita ang huling dokumentong ito, nais ko po sanang marinig muna ng husgado ng direkta mula sa mga apo ko. Sa tingin ko po ay tama lamang na maipahayag nila ang kanilang sariling opinyon sa sitwasyong ito. Bahagyang umasa si Victoria sa kanyang upuan. Mabilis na tumango si Ati Marco Santos. Mahal na hukom, sumasa ngayon ang aking kliyente. May karapatan ang mga menor de edad na maipahayag ang kanilang kagustuhan. Pinag-isipan ng hukom ang kahilingan. Sige po, Arturo Bautista. Lumapit po kayo sa witness stand. Dahan-dahan tumayo ang panganay kong apo. Sa 20 taong gulang, matangkad at paya si Arturo na may matatalinong mata ng kanyang lolo at ang sensitivity na minana sa aming pamilya. Lumakad siya patungong stand nang may maingat na hakbang na parabang bawat galaw ay may malalim na pag-iisip. Arturo, sabi ng hukom sa malambot na boses, naiintindihan ko na napakahirap nito para sa iyo. Gusto ko lang malaman mo na maaari kang magsalita ng malaya. Naalala mo ba ang iyong tunay na ina? Lumunok si Arturo at sandaling tumingin kay Victoria bago sumagot. Opo, mahal na hukom. May mga malabong alaala po ako. Naalala ko na madalas magulo sa bahay. Naalala ko na minsan walang makain at darating si Lola Leonor na may dalang supot mula sa palengke. Naalala ko ang araw na dumating kami sa bahay niya at niliguan niya kami. Binigyan ng malinis na damit at nilutuan ng chicken tinola. At ano ang nararamdaman mo sa kawalan ng iyong ina sa mga taong iyon? Isinara ni Arturo ang kanyang mga mata saglit. Mahal na hukom, matagal po akong galit. Hindi ko po maintindihan kung bakit hindi siya bumalik. May mga kaklase po ako na may mga magulang na sumusundo. Pumupunta sa mga laro ng basketball. Tumutulong sa takdang aralin. Mayroon akong Lola Leonor na 2 trabaho ang pinagsabay para buhayin kami at hindi pa rin nakaligtaan ang anumang school meeting. Tinitingnan ko si Victoria na tahimik na umiiyak.
Pero patuloy si Arturo nang may kapanuruan na nakakasakit sa puso ko. Noong 15 anyos ako, tumigil na ako sa paggagalit. Naintindihan ko na isinakripisyo ni Lola ang kanyang kapayapaan, kalusugan, at ipon para sa amin. Naintindihan ko na wala siyang obligasyon na palakihin kami. Pero ginawa niya dahil mahal niya kami. At ngayong bumalik ang tunay kong ina na humihingi ng kustodiya, ano ang nararamdaman mo? Diretsong tiningnan ni Arturo si Victoria. Nay, kung may tuturing ko pang ganun, natutuwa po akong malaman na maayos ka na. Natutuwa po akong nalampasan mo ang mga problema mo. Pero hindi ko po maaaring ipagwalang bahala ang 13 taon. Hindi ko po maaaring ipagunwari na hindi masakit malaman na nagkaroon ka ng bagong pamilya, habang kami ay lumalaki na nagtataka kung ano ang mali namin. Walang katahimikan sa silid. Lalong lumakas ang higbi ni Victoria. Saan mo gustong manirahan, Arturo? Tanong ng hukom. Mahal na hukom, may sapat na po akong gulang. Maaari ko nang sarilihin ang desisyon ko. Pero kung makakatulong ang sagot ko para protektahan ang mga nakababatang kapatid ko, malinaw po ang sagot. Gusto ko pong manatili kay Lola Leonor. Siya po ang nagpalaki sa amin. Walang kondisyong nagmamahal sa amin. Hindi kami iniwan. Bumalik si Arturo sa kanyang upuan at tinawag ng hukom si Emilia. Ang aking 18 taong gulang na apo ay lumakad patungong stand ng may grasya na palagi niyang taglay. Pero nakikita ko ang tensyon sa kanyang mga balikat. Emilia, may sapat ka ng gulang. Ano ang pananaw mo sa sitwasyong ito? Malalim na huminga si Emilia bago nagsalita. Mahal na hukom, mas malinaw po ang alaala ko kaysa kay Arturo dahil medyo mas matanda ako nang lumipat kami kay Lola. Naalala ko na madalas umiiyak ang tunay kong nanay. Naalala ko na minsan buong araw siyang nakahiga at kami ang nag-aasikaso sa aming sarili. Sumigaw si Victoria mula sa kanyang upuan. May sakit ako noon. May postpartum depression ako. Pinatahimik siya ng hukom sa mahigpit na tingin. Pabayaan po ninyong matapos ang dalaga. Nagpatuloy si Emilia. Naiintindihan ko po na may sakit ka, Nay, pero naalala ko rin ang araw na dumating kami sa bahay ni Lola Leonor. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may nagtatanong kung kumain na ba kami. May nagbabasa sa amin ng kwento bago matulog. May nagsabi na magiging maayos ang lahat. Tumatulo ang luha sa aking pisngi habang nakikinig sa sinasabi ng aking apo. Dinala kami ni Lola Leonor sa psychologist kapag may bangungot kami. Ipinag-enroll niya kami sa mga extracurricular para hindi kami makaramdam ng pagkakaiba sa ibang bata. Noong 14 na anyos ako at nadiagnose ng juvenile diabetes, natuto siya ng nutrisyon, pagsukat ng glukose, lahat ng kailangan para alagaan ako. Kumuha ng tala ang hukom habang nagsasalita si Emilia. At tungkol sa paninirahan sa iyong tunay na ina o lola. Mahal na hukom, para sa akin, estranghero ang tunay kong ina. Alam ko na magkapareho kami ng dugo, pero si Lola Leonor ang kasama ko sa pagkabata, pagdadalaga, mga takot, at mga pangarap ko. Madali po ang desisyon. Panghuli, tinawag ng hukom si Andrea. Ang aking pinakabunso na apo, 16 na taong gulang, ay lumapit sa stand ng may determinasyong palagi niyang taglay. Pinakakamukha niya ako sa pisikal. Pero may rebeldeng espiritu na naalala ko kay Victoria noong bata pa siya. Andrea, menor de edad ka pa. Pero napakahalaga ng opinyon mo sa husgado. Ano ang naalala mo sa buhay mo bago kayo tumira kay Lola? Tiningnan ni Andrea si Victoria nang may ekspresyong hindi ko mabasa. Mahal na hukom, maliit pa po ako. Pero may mga naalala ako. Naalala ko ang gutom. Naalala ko ang pagiyak at walang dumating. Naalala ko ang amoy ng bahay namin noon. Amoy ng kalungkutan at pag-abandona. Para bang tinamaan si Victoria ng mga salita ng kanyang bunso. Pero may naalala rin ako, patuloy ni Andrea, ang unang araw sa bahay ni Lola Leonor. Naalala ko na niliguan niya ako ng maligamgam na tubig at pinasuot ng malinis na pajama na may amoy downy. Naalala ko na nagpainit siya ng gatas na may pulot bago matulog at kinantahan ako ng lulabi. Gusto mo bang mas kilalanin pa ang tunay mong ina? Tanong ng hukom. Nag-isip si Andrea saglit. Mahal na hukom, hindi po ako magsisinungaling. Curious po ako, pero natatakot din. Natatakot na iwan niya ulit kami. Natatakot na baka katulad lang ng dati ang kanyang mga pangako. At saan mo nararamdaman ang pinakaligtas? Kay Lola Leonor po, mahal na hukom, hindi niya po ako kinalimutan, hindi niya po ako niloko. Nang tanungin ko po siya kung bakit kami iniwan ng nanay ko, hindi siya gumawa ng magandang kwento. Sinabi niya po ang totoo na minsan ang mga matatanda ay gumagawa ng mahirap na desisyon at na mahal niya ako ng sapat para manatili. Bumalik si Andrea sa kanyang upuan
at muli akong hinarap ng hukom. GNG. Bautista, napakalinaw ng mga apo ninyo sa kanilang kagustuhan. May iba pa po ba kayong nais ipaalam sa husgado bago magdesisyon? Tiningnan ko ang dilaw na sobre sa aking mga kamay, at pagkatapos ay tiningnan ko ang tatlong apo ko. Napakatapang nila sa pagsasalita ng kanilang katotohanan. Panahon ko na para maging matapang sa akin. Opo, mahal na hukom. May iba pa po. Isang bagay na lubusang magpapabago ng perspektibo ng kasong ito. Hinugot ko ang huling dokumento mula sa sobre. Ito ay isang papel na paulit-ulit kong tinitiklop at binubuksan, kaya permanent na ang mga guhit. Ito po ay dokumentong natagpuan ko 2 taon na ang nakalipas sa mga gamit na iniwan ni Victoria sa kanyang apartment. Isang dokumento na siya mismo ang sumulat at pumirma. Namutla si Victoria na parang multo. Yumuko ang abogado niya sa kanya. Pero paulit-ulit siyang umiling. Anong uri ng dokumento? GNG, Bautista. Kusang loob na pagsusuko ng karapatan bilang magulang. Mahal na hukom. Sulat kamay ng anak ko. Pirmado at may petsa 3 araw pagkatapos niyang iwan ang mga bata sa akin. Biglang tumayo si Hukom Teodoro Mendoza. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa profesional na curiosity tungo sa lubos na pagkagulat. Kusang loob na pagsusuko ng karapatan bilang magulang. GNG. Bautista, sigurado ba kayo sa inyong sinasabi? Lubos po akong sigurado, mahal na hukom. Inabot ko ang dokumento sa court clerk. Ang papel na ito ay kabilang sa mga gamit na iniwan ni Victoria sa kanyang apartment. Ibinigay ito sa akin ng landlady kasama ng mga laawan at iba pang personal na dokumento na iniwan ng anak ko. Natumba si Victoria sa kanyang upuan na para bang mahihimatay. Kinuha ni Ate Marco Santos ang dokumento nang nanginginig ang mga kamay. At nawala ang kulay sa kanyang mukha habang binabasa ito. Hindi ito totoo, bulong niya. Basahin po ng malakas, utos ng hukom. Umubo ang abogado at nagsimulang magbasa ng nangangatog ang boses. Ako, Victoria Bautista, 26 taong gulang, ay kusang loob na isinusuko ang lahat ng aking karapatan bilang ina kina Arturo Bautista, 7 taong gulang, Emilia Bautista, 5 taong gulang, at Andrea Bautista, 3 taong gulang. Kinikila ko na wala akong emosyonal, pinansyal, o psikolohikal na kakayahan na palakihin sila ng maayos. Napakabigat ng katahimikan sa silid na naririnig ang hininga ng lahat. Nagdinginan ang mga apo ko ng may gulat at sakit. Magpatuloy po, sabi ng hukom ng malubha ang boses. Buong-buo kong pinahihintulutan ang aking ina, si Leonor Bautista, na gumawa ng lahat ng legal, medical, at edukasyonal na desisyon tungkol sa aking mga anak. Isinusuko ko ang anumang karapatan sa pagbisita, pakikipag-ugnayan, o pagangkin sa kanila sa hinahara. Ang desisyong ito ay pinal at hindi na mababawi. Pirmado Victoria Bautista, petsa Oktubre 15, 2011. Napahagulgol si Victoria. Nabaliw po ako noon. Hindi ko po alam ang sinusulat ko. May sakit po ako sa pag-iisip. Paulit-ulit na kinalabit ng hukom ang kanyang martilyo. Order. GNG. Bautista, may mga saksi ba kayo na kusang loob na isinulat ng inyong anak ang dokumentong ito? Opo, mahal na hukom. Ang landlady ng building kung saan nakatira si Victoria, si GNG, Paula Reyes, ay maaring magpatotoo na hiniling ng anak ko sa kanya ng papel at ballpen para sumulat ng mahalagang liham 3 araw pagkatapos iwan ang mga bata. Maaari rin niyang patunayan na conscious at coherent si Victoria sa mga araw na iyon. Paulit-ulit na bumulong si Ate Marco Santos sa kanyang kliyente, pero patuloy lang sa paghagulgol si Victoria. At higit pa rito, patuloy ko, may iba pa pong kailangang malaman ng husgado. Isang bagay na natuklasan ko lang 2 linggo na ang nakalipas na nagpapaliwanag kung bakit eksakto ngayon bumalik ang anak ko. Lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Nararamdaman ko ang pag-igting ng tensyon sa silid. Mahal na hukom, hindi lang para malaman ang mga kamakailang galaw ng anak ko ang ipinagawa kong private investigator, kundi para lubusan ko ring maintindihan ang kasalukuyang sitwasyon niya. Nakakagulat ang natuklasan namin. Hinugot ko ang maliit na folder mula sa aking bag. Si Victoria at ang kanyang partner, na si Javier Cruz, ay nahaharap sa malubhang krisis pinansyal. 6 na buwan na ang nakalipas, nawalan ng trabaho si Javier. 4 na buwan na ang nakalipas, nakatanggap sila ng eviction notice sa kanilang bahay. 3 buwan na ang nakalipas, eksakto nang malaman nila ang mana ng kapatid ko. Nagsimula silang magproseso ng kustodiya sa mga apo ko. Itaas ang ulo ni Victoria. Pulang-pula ang mga mata sa pag-iyak. Nay, pakiusap, tapusin mo muna, anak. Matatag pero hindi malupit ang boses ko.
Natuklasan din ng investigator na kayo ni Javier ay nabubuhay sa utang at credit card. May utang kayong mahigit 1.5 milyon. Tiningnan ng hukom ang mga dokumentong ibinigay ko. At naniniwala kayo na ang mana ng inyong mga apo ang solusyon na hinintay nila sa kanilang problema pinansyal. Hindi po ako naniniwala, mahal na hukom. Alam ko po. Diretso kong tiningnan si Victoria dahil 1 linggo na ang nakalipas. Tinawagan ako ng anak ko sa telepono sa unang pagkakataon sa loob ng 13 taon. Halatang-halata ang gulat sa silid. Kahit ang mga apo ko ay gulat na tumingin sa akin dahil hindi ko pa ito ikinuwento sa kanila. At ano ang sinabi niya sa tawag na iyon? Tanong ng hukom. Sinabi niya sa akin na mature na siya, na nalampasan na niya ang kanyang mga problema, at gusto niyang makuha ang mga anak niya. Nang tanungin ko siya kung bakit pagkatapos ng mahabang panahon, sinabi niya na nag-iimpok siya ng pera para maibigay sa kanila ang mas magandang buhay. Huminto ako ng may drama. Pagkatapos ay tinanong ko siya tungkol sa mana ng kapatid ko. Mahaba ang katahimikan at pagkatapos ay sinabi niya, "Nay, pera ng mga anak ko yan. Gusto ko lang matiyak na makukuha nila ito sa tamang panahon." At ano ang sagot ninyo? Sinabi ko sa kanya na may access na ang kanyang mga anak sa mana sa pamamagitan ko. Ang kanilang legal guardian. Naligtas ang pera sa trust fund hanggang magnegatibo 21 sila. Doon lubusan nang nagbago ang tono niya. Tinakpan ni Victoria ang kanyang mukha nang alam niyang dating ito. Sinabi niya sa akin na bilang tunay na ina, mas may karapatan siyang pamahalaan ang mana kaysa sa akin. Sinabi niya na nakipag-usap na siya sa abogado at maaari niyang ipaglaban ang kustodiya. Binantaan niya ako, mahal na hukom. Yumuko ang hukom. Paano niya kayo binantaan? Sinabi niya na kung hindi ko kusang ibibigay ang kustodiya at kontrol sa mana, kakasuhan niya ako ng kidnapping. Sinabi niya na may mga saksi siyang makakapagpatotoo na sadya kong inilayo ang mga bata sa kanya. Sinabi niya na palaging panig ang hukom sa tunay na ina kaysa sa lola. Biglang tumayo si Arturo mula sa kanyang upuan. "Lola, bakit hindi mo sinabi na binantaan kanya?" "Dahil ayaw kitang mag-alala ng labis," sagot ko ng mahina. "At dahil alam kong lalabas ang katotohanan sa tamang panahon." Kinalabit ng hukom ang martilyo. "Bata, maupo ka po." Pagkatapos ay tiningnan niya ako. "GNG, Bautista, naitala po ba ninyo ang usapang iyon sa telepono?" "Hindi po, mahal na hukom. Pero may mas mabuti pa po ako." Ngumiti ako ng bahagya. Pagkatapos ng tawag na iyon, nagpadala sa akin ang anak ko ng ilang text message na inulit niya ang kanyang mga banta. Mga mensahe na nakasave sa aking cellphone at na-print ko para sa husgado. Hinugot ko ang printout ng mga mensahe at ibinigay sa clerk. Binasa ng hukom ng tahimik. Lalong lumubha ang kanyang ekspresyon sa bawat mensahe. "Maaari po ba ninyong basahin ang ilan sa mga mensaheng ito sa husgado?" Tanong ng hukom. Kinuha ko ang printout at binasa ng malinaw ang boses. Mensahe noong Hulyo 18. "Nay, pag-isipan mo ng mabuti. Ako ang tunay na ina at kahit sinong hukom ay kakampi ko. Huwag mo nang pahirapan pa ito." Patuloy ko. Mensahe noong Hulyo 20. "Nakipag-usap na ako sa abogado ko. Sabi niya, ang ginawa mo ay maaring ituring na parental kidnapping. Maaari kang makulong." At ang huling mensahe. Lumakas ang boses ko noong Hulyo 22. "Nay, kung kusang ibibigay mo sa akin ang kustodiya, makakapagkasundo tayo sa mana. 50 paghahati 50. Ikaw ang kalahati dahil inaalagaan mo sila. Ako ang kalahati dahil ako ang nanay nila. Pero kung pipilitin mo akong magtrial, akin lahat." Inilagay ng hukom ang mga dokumento sa kanyang mesa at diretso ang tingin kay Victoria. "GNG. Bautista, kinukumpirma ba ninyo na kayo ang nagpadala ng mga mensaheng ito?" Umiyak si Victoria. Hindi makapagsalita. Talunan na ang hitsura ng kanyang abogado. "Mahal na hukom," sabi ko ng mahina. "Gusto ko lang linawin na hindi po ako naghihiganti sa anak ko. Naiintindihan ko na dumaan siya sa mahirap na panahon noong bata pa siya. Naiintindihan ko na ang maagang pagiging ina at mga problema sa pag-iisip ay maaring magdulot ng desperadong desisyon." Tiningnan ko si Victoria ng may kalungkutan, pero may determinasyon. Pero ang hindi ko matatanggap ay pagkatapos ng 13 taon ng lubusang kawalan, pagkatapos na kusang loob na isuko ang kanyang karapatan bilang ina, pagkatapos makabuo ng bagong pamilya at lubusang kalimutan ang mga batang ito, ngayon ay babalik siya dahil lang sa pera. "Ano ang hinihiling ninyo sa husgado?" Tanong ng hukom. "Nakumpirmahin ang aking permanenteng legal guardianship sa aking menor de edad na mga apo, na lubusang tanggihan ang hiling ng kustodiya ng anak ko,
at maglabas ng restraining order na magbabawal kay Victoria na lumapit sa mga bata maliban na lang kung sila, kapag may sapat na gulang na, ay kusang magdesisyong makipag-ugnayan sa kanya. Sumigaw si Victoria mula sa kanyang upuan. Hindi mo maaaring kunin sa akin ang mga anak ko magpakailanman. Tiningnan ko siya ng may halo ng sakit at tigas. Anak, ikaw mismo ang sumuko sa kanila 13 taon na ang nakalipas. Wala akong kinukuha sa iyo. Pinoprotektahan ko lang ang iniwan mo. Nagdeklara ang hukom ng 30 minutong reses para suriin ang lahat ng dokumentong ipinresenta. Bahagyang lumuwag ang husgado, pero nanatili akong nakaupo sa aking pwesto. Hinahawakan ang aking baglaban sa aking dibdib na parang panangga. Lumapit sa akin ang mga apo ko. Yumakap sa akin ng tahimik na yakap na nagsasabi ng higit sa libu-libong salita. Lola, bulong ni Andrea, bakit hindi mo sinabi na kusang isinuko niya kami sa sulat? Dahil gusto ko sanang mabigyan kayo ng pagkakataong bumuo ng sarili ninyong opinyon tungkol sa inyong ina kapag sapat na ang inyong gulang para maintindihan. Sagot ko, hinahaplos ang kanyang buhok. Ayaw ko kayong lumaki na may galit sa inyong puso. Pinisil ni Arturo ang aking kamay. Pero niloko mo kami sa lahat ng taon na sinabi mong baka babalik siya. Hindi ko kayo niloko, mahal. Palaging may posibilidad na maging maturo siya at babalik sa tamang dahilan. Mahabang panahon ko iyong inasam. Tumingin ako sa pwesto ni Victoria na nakaupo na may desperete na bulungan ng kanyang abogado. Pero nang tawagan niya ako, 1 linggo na ang nakalipas. Agad kong alam na hindi para sa inyo siya bumalik. Para sa pera siya bumalik. Umupo si Emilia sa tabi ko. Ano na ang mangyayari ngayon, Lola? Hindi ko alam, anak, pero alam ko na sinabi natin ang katotohanan. At iyon lang ang magagawa natin. Sa reses, tiningnan ko si Victoria na dahan-dahang lumalapit sa amin. Sinubukan siyang pigilan ng abogado niya. Pero hindi siya nakinig. Lumakad siya ng may pag-aalangan na para bang bawat hakbang ay bundok. Nay, sabi niya nang siyang-sira ang boses. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Nanginginig ang kanyang boses na parang noong bata pa siya at may ginawang mali. Alam ko na nagkamali ako ng sobra, pero nagbago na ako. Totoo na akong nagbago. Nagbago ka ba, Victoria, o kailangan mo lang ng pera? Diretso pero hindi malupit ang tanong ko. Pagkatapos ng maraming taon, nararapat ko ng maging brutal ang katapatan. Bumaba ang kanyang tingin. Totoo ang dalawa. Kailangan ko ang pera, pero namiss ko rin ang mga anak ko sa lahat ng mga taon na ito. Namiss mo sila. Bahagyang tumaas ang boses ko. Victoria, 13 taon kang may pagkakataong mamiss sila. 13 taon para tumawag, magsulat, magpadala ng postcard tuwing Pasko. 13 taon para magtanong kung kamusta sila, kung may kailangan ba sila, kung naalala ka ba nila. Natakot ako. Bulong niya. Natakot ako na kamuhian nila ako sa pag-iwan sa kanila. Kung gayon, bakit ngayon? Bakit, pagkatapos ng 13 taon ng takot, ngayon ka biglang may lakas ng loob na ipaglaban sila sa husgado? Sumandal si Victoria sa bintana na para bang kailangan niya ng pisikal na suporta para makapagpatuloy. Dahil sinabi sa akin ni Javier na kung hindi ko makukuha pabalik ang mga anak ko at ang mana nila, iwan niya ako. Sinabi niya na hindi siya makakasama sa babaeng nawalan ng 7.5 milyon dahil lang sa kahinaan ng loob. Napaatras ako sa tapat ng kanyang pagtatapat. Sa isang sandali, nakita ko ulit ang takot na batang babae na siya noon. Nahuli sa gitna ng mga imposibleng desisyon. Kung gayon, hindi ka pa rin nagbago. Sabi ko ng may malalim na kalungkutan. 13 taon na ang nakalipas. Gumawa ka ng desisyon batay sa hinihingi sa iyo ng isang lalaki. Ngayon, narito ka para sa parehong dahilan. Hindi ganoon kasimple. Tumayo ang kanyang boses, pero agad siyang lumingon-lingon para sigurado na walang nakakarinig. Nay, hindi mo naiintindihan ang pressure na pinagdaanan ko. Si Javier ang sumuporta sa akin sa lahat ng mga taon na ito. Wala siya, wala akong wala. Wala akong trabaho. Wala akong sariling bahay. Wala akong ipon. At paano ang isa mo pang anak? Ang anak na napalaki mo dahil maginhawa sa relasyon mo. Natumba si Victoria na para bang sinampal ko siya. Iba si Paul. Ipinanganak siya sa loob ng kasal namin ni Javier. Bahagi siya ng plano namin. Si Arturo, Emilia, at Andrea ay mga anak mo rin. Victoria, nararapat din sa kanila ang walang kondisyong pag-ibig. Pero hindi ko maibigay sa kanila iyon. Sumabog siya. Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Bata pa ako nang ipanganak ko sila. Hindi ko alam kung paano maging ina. Tuwing umiyak si Arturo, umiyak din ako. Tuwing may bangungot si Emilia, nagkakaroon ako ng panic attack. Hindi ko kaya silang alagaan.
Sa unang pagkakataon sa usapang ito, nararamdaman ko ang hapdi ng awa sa aking anak. Kung gayon, bakit hindi ka humingi ng tulong sa akin noon? Bakit hindi ka lumapit sa akin at sinabi, Nay, hindi ko kaya ito mag-isa. Dahil natatakot ako na husgahan mo ako. Natatakot ako na isipin mong masama akong ina. Victoria, lumambot ang boses ko. Tinulungan kita. Magkasama sana nating pinalaki sila. Pero pinili mong tumakbo. Pinili mong lubusang iwan sila. Alam ko, umiyak siya. Alam ko. At nabuhay ako na may ganitong guilt sa lahat ng mga taon. Pero Nay, ngayon kaya ko nang ibigay sa kanila ang mas maganda. Sa mana, maibibigay ko sa kanila ang buhay na hindi ko man lang naibigay noon. Sa mana, Victoria, nakikinig ka ba sa akin? Hindi tungkol sa pera ito. Tungkol ito sa 13 taon ng kawalan. Tungkol sa kusang loob mong isinuko ang karapatan mo bilang ina. Tungkol sa pagbuo mo ng bagong pamilya at lubusang paglimot sa kanila. Tumayo si Victoria at sa isang sandali nakita ko ang kislap ng determinasyon na taglay niya noong bata pa siya. Nay, legal pa rin akong tunay na ina nila. Ang papel na sinulat ko noon ay hindi notarized. Hindi iprinisinta sa hukom. Technically, wala itong bungbi sa legal. At ayan na. Lumitaw ulit ang tunay na Victoria. Kalkulado at manipulatibo. Kaya pala, hindi tungkol sa pagbabalik ng mga anak mo. Tungkol sa panalo ng legal na kaso para ma-access ang pera. Paehong bagay iyon, iginiit niya. Nay, pwede tayong magkasundo. Kukunin ko ang mga bata. Pero pwede mo silang bisitahin kahit kailan mo gusto. Maaari nating ibahagi ang responsibilidad sa pagpapalaki at tungkol sa mana. Maaari nating hatiin ng patas. Gumastos ka sa kanila sa lahat ng mga taon na ito. Makatarungan na makatanggap ka ng kompensasyon. Kompensasyon. Lumabas ang salita sa aking bibig na parang lason. Victoria, akala mo ba pinalaki ko ang mga anak mo dahil may inaasahan akong bayad? Akala mo ba dinala ko sila sa doktor kapag may lagnat dahil may magbabayad sa akin nito? Akala mo ba nagpupuyat ako kapag may bangungot sila dahil inaasahan kong may pera akong matatanggap bilang kapalit? Tama na. Tama na. Tinakpan ni Victoria ang kanyang mga tainga na parang batang ayaw makinig sa katotohanan. Hindi ako titigil, Victoria, dahil kailangan mong marinig ito. Hindi ko pinalaki ang mga batang iyan bilang investment. Pinalaki ko sila dahil mahal ko sila. Dahil dugo ko sila. Dahil nang iwan mo sila, may kailangang umibig sa kanila ng walang kondisyon. Bumaba ang mga kamay ni Victoria at tiningnan niya ako nang may ekspresyong hindi ko nakita sa maraming taon. Parehong tingin niya noong teenager, pa siya nang mahuli ko, siyang may malaking pagkakamali. Nay, sabi niya ng maliit na boses. Ano ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Napaatras ako sa tanong. Sa loob ng maraming taon, pinangarap ko ang sandaling ito. Iniisip ko kung ano ang sasabihin ko kung hihingi siya ng tawad. Pero ngayon na narito na, hindi madaling dumating ang mga salita. Victoria, ang tawad ay hindi negosasyon. Hindi ito nakukuha kapalit ng paggawa ng tama. Ang tawad ay ibinibigay dahil pinili mong palayain ang sarili sa sama ng loob. Kaya patawarin mo ako. Tiningnan ko ang aking anak. Ang 39 taong gulang na babaeng ito na hinintay pa rin ang pag-apruba ng kanyang ina. At naramdaman ko ang komplikadong halo ng pag-ibig, pagkabigo, kalungkutan, at pag-asa. Pinatatawad kita sa pagiging takot na bata na hindi pa alam kung paano maging ina. Pinatatawad kita sa paggawa ng desperadong desisyon nang overwhelmed ka. Pinatatawad kita sa pagdakbo ng sobra ang responsibilidad. Ngumiti si Victoria ng may pag-asa, pero nagpatuloy ako. Pero hindi ko mapatawad ang pagbabalik mo lang kapag may pera na. Hindi ko mapatawad ang pagbabanta mo sa akin ng kulungan para makuha ang gusto mo. At hindi ko maaaring payagan na masaktan mo ulit ang mga batang ito. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Kaya wala na akong magagawa. May magagawa ka pa, sagot ko ng matatag. Maaari kang bumalik sa buhay mo, ayusin ang personal mong mga problema, at kapag talaga kang mature na at nagbago, kapag kaya mong mag-alok ng tunay na pag-ibig ng walang kapalit, doon mo na lang hahayaan ang mga anak mo na magdesisyon kung gusto kanilang makilala. At ang mana ay sa kanila. Victoria, at tiyak kong matatanggap nila ito kapag handa na silang pamahalaan ito ng responsible. Lumitaw ang court officer sa hallway. Tapos na ang recess. Handa na ang hukom na magpatuloy. Habang papasok ulit kami sa husgado, hinawakan ni Victoria ang aking braso ng mahina. Nay, isang huling tanong. Kung atras ako sa demanda ngayon, papayagan mo ba akong makita ang mga bata, kahit paminsan-minsan, para sa supervised visits? Huminto ako at diretso siyang tiningnan sa mga mata.
Hindi sa akin ang desisyong iyan, Victoria. Sa kanila iyon. Kung gusto kanilang makilala, igagalang ko ang desisyon nila. Pero hindi ko sila pipilitin. Pumasok kami sa husgado kung saan naghihintay na ang hukom, at alam kong ang susunod na ilang minuto ay magpapasya sa kinabukasan ng aming pamilya. Umupo si Hukom Teodoro Mendoza sa kanyang upuan, at muling napuno ng tensyon ang husgado. Si Victoria at ang kanyang abogado na si Marco Santos ay bumalik sa kanilang mesa. Pero kita ko na may nagbago sa kanyang postura. Mas nakayuko, mas maliit, na parabang naubos ng usapan sa halway ang lahat ng lakas niya sa pakikipaglaban. Mga ginang at ginoo, simula ng hukom ng solemne ang boses. Nakapag-review na ako ng lahat ng dokumentong ipinresenta. At masasabi ko na ang kasong ito ay may mga nakakabahalang elemento na higit pa sa simpleng custody dispute. Diretso niyang tiningnan si Victoria. GNG. Bautista, pagkatapos suriin ang kusang loob na pagsusuko ng karapatan bilang magulang na sulat kamay ninyo, ang mga text message na nagbabanta sa inyong ina, at ang dokumentadong kasaysayan ng pag-abandona sa loob ng 13 taon. May mga napakaseryosong tanong ako sa inyo. Nanginig na tumayo si Victoria, nakahawak sa mesa para mapanatili ang balanse. Kinukumpirma ba ninyo na kusang loob ninyong isinulat ang pagsusuko ng karapatan bilang magulang na may petsang Oktubre 15, 2011? Mahal na hukom, singit ni Ati. Marco Santos. Ang aking kliyente ay dumanas ng matinding krisis sa pag-iisip noon. Hindi siya maaaring panagutin sa mga desisyong ginawa sa ilalim ng ganoong kalagayan. Ati. Santos. Sagot ng hukom ng mahigpit. Nakita ko na ang medical reports na iprinisenta ninyo bilang patunay ng depression ng inyong kliyente. Ipinapakita ng mga dokumento na na-discharge siya sa psychiatric treatment 2 buwan bago isulat ang pagsusuko. Ayon sa record medical, sinertipikahan ng kanyang doktor na mentally stable siya at walang panganib sa sarili o sa iba. Natumba si Victoria at tinulungan siyang maupo ng kanyang abogado. At higit pa rito, patuloy ng hukom, nakita ko rin ang public records at natuklasan na legal na nagpakasal si GNG. Victoria Bautista kay G. Javier Cruz noong Disyembre 2011, eksaktong 2 buwan pagkatapos isulat ang pagsusuko ng karapatan bilang magulang. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung paanong isang taong hindi makakapagdesisyon tungkol sa kanyang mga anak ay sabay na nakapagdesisyong magpakasal ng legal? Walang katahimikan sa husgado. Naririnig ko ang malakas na tibok ng aking puso habang hinihintay ang sagot ng anak ko. Mahal na hukom, sabi ni Victoria nang siyang-sira ang boses. Gusto ko lang magsimula ulit. Akala ko mas mabuti iyon para sa lahat. Mas mabuti para sa lahat o mas mabuti para sa iyo? Diretso at matalas ang tanong ng hukom. Napahagulgol si Victoria at hindi na nakasagot. Patuloy ang hukom. GNG, Bautista. Nakita ko rin ang school records ng inyong anak na si Paul. Ipinanganak noong 2012. Ipinapakita ng mga dokumento na naging present at aktibong ina kayo sa kanyang edukasyon. Dumalo kayo sa mga parent meetings, school events, at nagpanatili ng matatag na tahanan para sa kanya sa loob ng 11 taon. Pinatutunayan nito na kaya ninyo palang maging ina. Pero pinili ninyong gamitin ang kakayahang iyon lamang sa anak na maginhawa sa inyo. Bawat salita ng hukom ay parang martilyo sa kabaong ng pag-asa ni Victoria. Nakita ko siyang bumagsak sa kanyang upuan, lubusang talunan. Pero ang pinakanakababahala sa lahat, sabi ng hukom, itinaas ang printed text messages, ay ang mga tahasang banta na ginawa ninyo sa inyong ina. Ang pagbabanta ng huwad na paratang ng kidnapping ay hindi lang immoral, kundi extortion ito, isang malubhang krimen. Nanggigigil na tumayo si Ati. Marco Santos. Mahal na hukom, humihingi ako ng reses para makapag-consult sa aking kliyente tungkol sa posibilidad na bawiin ang demanda. Ati. Santos, sagot ng hukom ng mahigpit, sa liwanag ng ebidensyang iprinisenta, lalo na ang mga banta ng extortion. May legal na obligasyon akong i-refer ang kasong ito sa Office of the Prosecutor para suriin kung dapat magsampa ng criminal charges laban sa inyong kliyente. Sumigaw si Victoria mula sa kanyang upuan. Hindi, pakiusap. Gusto ko lang makuha ang mga anak ko. GNG, Bautista, sabi ng hukom ng mahigpit ang boses, hindi ninyo gusto makuha ang inyong mga anak. Gusto ninyo makuha ang pera ng mana. Lubos na malinaw ang ebidensya rito. Tumingin siya sa akin. GNG. Leonor Bautista, nais ba ninyo magsampa ng kaso ng extortion laban sa inyong anak? Napaatras ako sa tanong. Sa loob ng mga linggo, pinangarap ko ang sandaling ito. Pero hindi ko inasahan na kailangan kong magdesisyon kung ipapakulong ko ang sarili kong anak.
Tiningnan ko si Victoria na nakatingin sa akin nang may mga mata na nagmamakaawa. Pagkatapos ay tiningnan ko ang mga apo ko na naghihintay ng sagot ko nang may tensyon. Sa wakas, tiningnan ko ang aking puso at nakahanap ng sagot na nakakagulat kahit sa akin. Mahal na hukom, hindi ko po nais magsampa ng criminal charges laban sa anak ko. Humugong si Victoria sa ginhawa, pero nagpatuloy ako. Gayunpaman, hinihiling ko po ang restraining order na magbabawal sa kanya na lumapit sa akin o sa mga apo ko sa loob ng hindi bababa sa 5 taon maliban na lang kung may legal representative at may paunang pahintulot ng husgadong ito. Tumango ang hukom. Makatwiran po iyan. May iba pa po ba, GNG Bautista? Opo, mahal na hukom. Hinihiling ko rin po na maitala sa public record na kusang loob na isinuko ni GNG Victoria Bautista ang lahat ng kanyang karapatan bilang magulang noong Oktubre 15, 2011 at anumang pagtatangka niya sa hinaharap na mag-angkin ng kustodiya o karapatan sa mga menor de edad na ito ay ituturing na walang basehan at walang legal na halaga. Itinatakda po, sabi ng hukom habang nagsusulat. Tumayo si Victoria na natututuyo. Nay, pakiusap, huwag mo po itong gawin. Huwag mong kunin sa akin ang mga anak ko magpakailanman. Tiningnan ko siya ng may halo ng sakit at katatagan. Victoria, hindi ko kinukuha ang anumang bagay sa iyo. Ikaw mismo ang sumuko sa kanila 13 taon na ang nakalipas. Pinirmahan mo iyon. Pinili mong bumuo ng bagong pamilya at kalimutan sila. Pinoprotektahan ko lang ang iniwan mo. Pero mga anak ko sila, hagulgol niya. Hindi, matatag kong sagot. Mga anak mo sila noon, pero ako ang nagpalaki sa kanila. Ako ang walang kondisyong nagmamahal sa kanila. Ako ang nagsakripisyo ng kapayapaan, kalusugan, at pera para bigyan sila ng matatag na tahanan. Tumayo si Arturo mula sa gallery. Mahal na hukom, maaari po ba akong magsalita? Tumango ang hukom. Lumapit po kayo. Lumakad si Arturo sa stand nang may dangal ng isang ganap na lalaki, bagamat nakikita ko, sa kanyang mga mata ang sakit ng batang siya noon. Mahal na hukom, gusto ko lang malinaw sa record na kami ng mga kapatid ko ay hindi na itinuturing na ina si Victoria Bautista. Siya ang nagbigay sa amin ng buhay, pero ang tunay naming ina ay si Lola Leonor Bautista, ang babaeng nagpalaki, nag-aral, nagmamahal, at hindi kami iniwan. Tumingin siya kay Victoria. At gusto ko ring malaman mo, Victoria, na kung sakaling magbago ka talaga sa hinaharap, kung makakapagbigay ka ng tunay na pag-ibig ng walang kapalit, kung mapapatunayan mong talagang nagbago ka, marahil ay pag-iisipan naming makilala ka bilang tao. Pero hindi ka na namin magiging ina. Ang titulong iyan ay kinita na ni Lola Leonor. Hindi pa tapos si Arturo. At tungkol sa mana ni Tito Arturo, gusto ko ring malaman mo na kapag nagnegatibo, 21 na kami, at malaya na naming pamahalaan ang perang iyan. May bahagi roon para kay Lola Leonor dahil karapat-dapat siyang gantimpalaan sa lahat ng sakripisyo niya para sa amin. Tumayo rin sina Emilia at Andrea at sumama sa kanilang kuya sa harap ng stand. May sasabihin din po ako. Malinaw na sabi ni Emilia. Victoria, hindi kita kinamumuhian, pero hindi rin kita kilala. Sa akin, estranghero ka na may kaunting dugo ko. Ang tunay kong pamilya ay narito kasama si Lola Leonor at mga kapatid ko. Si Andrea naman ang pinakabunso. Diretso ang tingin kay Victoria. At gusto ko ring malaman mo na kung bumalik ka dahil sa pag-ibig, kung namiss mo talaga kami, marahil ay may maibubuo pa tayo. Pero bumalik ka dahil sa pera. At iyan na ang lahat ng kailangan naming malaman tungkol sa tunay mong pagkatao. Mahinang kinalabit ng hukom ang kanyang martilyo. Sa bisa nito, ipinahahayag ng husgadong ito ang mga sumusunod. Unod kinopo, kinukumpirma ang permanenteng legal guardianship ni GNG Leonor Bautista kay Emilia Bautista at Andrea Bautista. Itinatag ang 5 taong restraining order laban kay GNG Victoria Bautista. Ang hiling ng kustodiya ni GNG Victoria Bautista ay idineklarang null and void at ipinagbabawal ang pagsasampa ng katulad na demanda sa hinaharap ng walang malaking pagbabago sa sitwasyon. Lubos na bumagsak si Victoria, sinusuportahan na lang ng kanyang abogado. Nay, bulong niya, mapapatawad mo ba ako ng lubusan balang araw? Dahan-dahan akong lumakad palapit sa kanya. Nararamdaman ang bigat ng lahat ng mga taon sa aking balikat. Nang makarating sa kanyang tabi, hinawakan ko ang kanyang mukha na puno ng luha. Victoria, matagal na kitang pinatawad. Pero ang tawad ay hindi ibig sabihing papayagan kitang masaktan ulit ang mga batang ito. Sobra na silang nasaktan. Ano na ang gagawin ko ngayon? Tanong niya sa boses ng isang nawawalang bata. Uwi ka. Alagaan mo ang anak mong kasama mo. Ayusin mo ang sarili mo. Magiging mas mabuting tao.
At marahil balang araw, kapag talagang nagbago ka na, magdedesisyon ang mga apo ko kung gusto kanilang makilala. At kung iwan ako ni Javier, dahil wala akong nakuha. Humugkong ako ng malalim. Kung ganoon, marahil panahon na para matuto kang tumindig ng mag-isa, anak. Panahon na para itigil mo na ang pagbabase ng desisyon mo sa inaasahan ng mga lalaki sa iyo. Tumayo ang hukom. Senyales na tapos na ang hearing. Closed ang husgado. Habang lumalabas kami, naramdaman ko ang kakaibang halo ng tagumpay at kalungkutan. Nanalo ako sa labanang legal, pero nawalan ako ng pag-asa na bumalik siya para sa tamang dahilan. Pero nang yakapin ako ng mga apo ko sa halway ng korte, alam kong tama ang mga desisyong ginawa ko. Minsan ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugang protektahan ang mga mahal mo. Kahit masaktan ang iba mo pang mahal. 3 buwan pagkatapos ng trial. Nakaupo ako sa maliit kong kusina. Pinapanood si Andrea na nag-ensayo ng gitara para sa resital sa paaralan. Ang sikat ng hapon ay dumadaan sa bintana at tinatanglawan ang kanyang mukha. Kamukha na kamukha ko noong kabataan ko pa. Si Arturo ay nasa kolehiyo na. Engineering ang kursong may full scholarship na pinaghirapan namin. Si Emilia ay nagtatrabaho part-time sa bookstore habang nagtatapos ng high school. Muling nakahanap ng ritmo ang buhay namin, pero mas mapayapa na. Wala na ang patuloy na tensyon na baka may kumuha sa mga bata. Wala na ang mga gabing hindi ako nakatulog dahil sa takot sa demanda. Ang restraining order ay nagbigay sa amin ng kapayapaang kailangan namin. Tumunog ang doorbell. Si Aling Elma, kapatid ng hukom, na may dalang tray ng bagong lutong tamales. Leonor, eto dinalhan kita. Alam kong pagod ka, baka makatulong to. Salamat, Elma. Pasok ka, magkape tayo. Habang naghahanda ng kape, tiningnan ako ni Elma nang may ganong ekspresyon. May sasabihin siya. Sige na, Elma. 40 taon na tayong magkakilala. Tungkol kay Victoria, sabi niya sa wakas. Sinabi raw ni Teodoro na nagtatanong siya kung paano mag-appeal. Naramdaman ko ang buhol sa tiyan ko. Pero huminga ako ng malalim. At ano raw ang sabi sa kanya? Nawala raw siyang basehan. Balido pa rin ang kusang loob na pagsusuko niya. Lalo na sa mga sumunod na ginawa niya. Pero may iba pa raw, Leonor. Iniwan siya ni Javier noong nakaaang linggo. Kinuha niya si Paul at sinabing hindi siya makakasama sa babaeng nawalan ng 7.5 milyon dahil lang sa kahinaan ng loob. Parang sinampal ako ng balita. Kahit anong ginawa sa akin ni Victoria, anak ko pa rin siya, at masakit malaman na nagdurusa siya. Saan siya nakatira ngayon? Sa maliit na apartment malapit sa downtown. Naglilinis ng opisina sa gabi. Tumigil sa pagtugtog si Andrea at lumapit sa amin. Nag-uusap kayo tungkol sa tunay kong nanay. Opo, mahal. Mukhang nahihirapan siya ngayon. Umupo si Andrea sa tabi ko. Nalulungkot ka ba para sa kanya, Lola? Opo. Kahit anong nangyari, anak ko pa rin siya. Ayaw kong nakikita siyang nagdurusa. Pero hindi ibig sabihin nun na mali tayo sa pagdepensa sa sarili natin, di ba? Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang buhok. Hindi, mahal. Minsan sa buhay, kailangang gumawa ng mahirap na desisyon. Maaari kang maawa sa isang tao at sabay na protektahan ang sarili mo mula sa kanya. That night, habang natutulog na si Andrea, nanatili akong gising at nag-iisip tungkol kay Victoria. Naiimagine ko siyang mag-isa sa maliit na apartment. Walang partner, walang anak, walang matatag na trabaho. Naiimagine ko ang pagsisisi niya, kalungkutan, desperasyon. Kinabukasan, nagpasya ako sa isang bagay na nakakagulat kahit sa akin. Pumunta ako sa supermarket at bumili ng pagkain para sa isang linggo. Bigas, munggo, manok, gulay, tinapay, gatas. Inimpake ko sa supot at nag-drive sa address na ibinigay ni Elma. Matandang building iyon, sira-sira na. Umakyat ako sa 3rd floor at kumatok sa pinto ng 3B. Naririnig ko ang mabagal na yapak. Pagkatapos ay boses ni Victoria sa likod ng pinto. Sino po iyan? Ako to, Victoria. Ang nanay mo. Matagal na katahimikan. Tapos ang tunog ng mga trangka. Pagbukas ng pinto, nakita ko ang anak ko. Totoo ang sinabi ni Elma. Mukhang kakilakilabot siya. Payat na payat. Malalim ang airbags. Malinis ang damit, pero halatang luma na. Nay, bulong niya na parang hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo dito? Dinalhan kita ng kaunting gamit. Sabi ko, itinaas ang mga supot. Pwedeng pumasok. Umikot siya at pumasok ako. Maliit pero malinis ang apartment. Lumang sofa, mesa na may 2 upuan, maliit na tea. Sa mesa ay nakasalansan ang mga bill na hindi pa nababayaran. Bakit? Tanong niya habang inilalagay ko ang mga supot sa kusina.
Dahil anak kita, simpleng sagot ko. Kahit anong nangyari, hindi ko kaya na makitang gutom ka. Bumagsak si Victoria sa sofa at napahagulgol. Nay, nawala lahat sa akin. Kinuha ni Javier si Paul. Sinabi niyang talunan ako, na nasayang ko ang madaling 7.5 milyon dahil lang sa sentimiento. Umupo ako sa tabi niya. At ano ang sagot mo sa kanya? Wala. Wala akong masabi kasi alam kong tama siya. Talunan ako. Nawalan ako ng unang mga anak. Nawalan ako ng mana. Nawalan ako ni Paul. Nawalan ako ng bahay. Victoria, sabi ko ng malambot pero matatag. Hindi mo nawala ang unang mga anak mo. Iniwan mo sila. Iba iyon. Tiningnan niya ako nang may namamagapang mata. Palagi mo na lang akong paalalahanan ng mga pagkakamali ko. Hindi kita alalahanin, pero hindi rin kita papayagang baguhin ang kasaysayan. Kung talagang gusto mong magbago, simulan mo sa pagtanggap ng katotohanan ng ginawa mo. At anong katotohanan yon? Tumayo ako at lumakad patungong bintana na nakaharap sa kalye. Na may 3 magagandang anak ka at iniwan mo sila dahil hindi sila maginhawa sa bagong relasyon mo. Na bumuo ka ng bagong pamilya at lubusang kinakalimutan sila sa loob ng 13 taon. Na bumalik ka lang ng may pera ng involved. Alam ko lahat iyan, pagsabog niya. Araw-araw ko iyong kasama. Tumingin ako sa kanya. Walang kwenta ang guilt, Victoria. Ang guilt ay nakatagong self-pity. Ang may kwenta ay tunay na pagsisisi at tunay na pagnanais na magbago. Paano mo malalaman kung tunay ang pagsisisi ko? Kung tunay iyon, hindi ka bumalik para humingi ng kustodiya. Bumalik ka para humingi ng tawad. Bumalik ka para magtanong kung paano ka makakatulong, hindi kung ano ang makukuha mo. Matagal siyang tahimik. Sa wakas, tanong niya, may paraan pa ba para makilala ko ulit ang mga anak ko? Marahil, sagot ko. Pero sa panahon nila, kung handa na sila, kung gusto nila. Samantala, ayusin mo ang sarili mo. Magpa-therapy ka. Maghanap ng matatag na trabaho. Matutong mabuhay ng mag-isa nang hindi umaasa sa lalaki. Maging babaeng gusto mong maging ina nila. Lumakad ako patungong pinto. Sapat yang pagkain sa 1 linggo. Pagkatapos noon, kaya mo na ang sarili mo. Babalik ka pa po ba? Tanong niya ng maliit ang boses. Hindi ko alam, Victoria. Depende yon sa iyo, sa mga desisyong gagawin mo mula ngayon. Umalis ako sa apartment na kakaiba ang pakiramdam. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko. Pero alam kong hindi ko kaya naiwan ang anak kong gutom. Kahit anong kasalanan niya. Nang makauwi ako, nasa kusina si Arturo na nag-aaral. Lola, saan ka galing? Hinintay kita. Pinuntahan ko ang tunay ninyong nanay. Diretsahang sagot ko. Agad nagbago ang ekspresyon niya. Bakit? Dahil gutom siya at anak ko pa rin siya. Isinara ni Arturo ang libro at seryosong tiningnan ako. Lola, sana hindi ibig sabihin noon na papayagan mo siyang bumalik sa buhay natin. Hindi, mahal. Ibig sabihin noon, kaya kung maawa nang hindi isinasakripisyo ang kaligtasan natin. Tumango siya ng dahan-dahan. Sa tingin mo po ba magbabago talaga siya? Hindi ko alam, sagot ko ng tapat. Pero kung magbabago siya, dahil siya ang pumili noon, hindi dahil iniligtas natin siya. Noong gabing iyon, habang naghahanda sa pagtulog, naisip ko ang mga aral ng buong karanasan. Minsan ang pinakatunay na pag-ibig ay ang may hangganan. Minsan ang pagprotekta sa mahal mo ay nangangahulugang sabihin, hindi sa isa mo pang mahal. At minsan, ang hustisya ay hindi parusa. Hustisya ay ang bawat tao ay tumanggap ng eksaktong nararapat sa kanyang mga ginawa. Kung may isang bagay na natutunan ko, iyon ay, ang hustisya ay hindi palaging parusa. Minsan, ito ay natural na kahihinatnan lamang. Nararapat sa akin ang walang kondisyong pag-ibig ng mga apo ko, dahil binigay ko rin sa kanila iyon sa loob ng 13 taon. Nararapat kay Victoria ang kawalan ng pag-ibig na iyon, dahil pinili niyang mawala sa loob ng 13 taon. Hindi ito paghihiganti. Ito ay kahihinatnan. At kung talagang nagbago na siya, kung talagang nagtatrabaho na siya sa sarili niya, balang araw ay magdedesisyon ang mga apo ko kung bibigyan siya ng pagkakataon. Pero sa panahon nila, sa kondisyon nila, kapag handa na sila. Samantala, patuloy akong magiging kung ano ako palagi. Ang kanilang lola, ang kanilang tagapagtanggol, ang kanilang ligtas na tahanan, ang kanilang walang kondisyong pag-ibig. Dahil ganyan ang tunay na pag-ibig. Hindi ito umaalis. Hindi ito nakikipagtawaran. Hindi ito naglalagay ng kondisyon. Simple lang itong nandyan. Matatag na parang bukang liwayway. Matibay na parang ugat ng matandang puno. Tahimik na parang dasal na hindi natatapos. At sa huli ng araw, sapat na iyon. Gusto ninyo ba ng cable sto?
Saan kayo nakikinig ngayon? Sabihin nyo sa comment. Kung nagustuhan ninyo, pwede nyo akong suportahan sa Super Thanks para makapaglabas pa ako ng maraming kwento. Maraming salamat sa matamis ninyong suporta. Excited na akong basahin ang mga komento ninyo. Makikita ninyo sa screen ang 2 bagong kwento, buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pa sa channel ko. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod na kwento buhay. Mahal at respeto, mga kaibigan.